hindi ganun kalupit ang Diyos, no? Mas mahalaga po ang pagmamahal at yan ay mas makapangyarihan kaysa sa kamatayan. Kaya ako, nung namatay si Lola, talagang bago siya cremate, ipinaramdam ko talaga kay Lola na mahal ko siya. Sapagkat sabi ko sa sarili ko, ayokong, pag ako naman ang namatay, hindi mo iparamdam ng mga mahal ko sa buhay, dahil puro pamahiin, bawal, ganito. May mga ilang pamahiin ako paniniwalaan, pasma. Wala ako. Pagpagod ka, kamaligo. Pagpagligo, nakangiti ka, pakangiwi ka, na-stroke ka na, okay yun. Wala masyadong problema. May isa pang magandang pamahiin. Pag may patay o burol, bawal magatid ng bisita. Masama, may mga matay, totoo yun. Kasi kung dito ang patay, ang bisita mo, taga Pampanga, Sambales, yan din mo isa-isa, mamamatay ka talaga. Practical, di ba? Practical. And I think that's the purpose ng mga pamahiin. Pero, more than that, remember that love should be more powerful than that. Kaya, sa asawa, sa mga anak, mananatiling buhay ang inyong mahal na si Papa Boy. Sa mga oras na huwag niyo nakalimutan na nung nagliligawan pa ho kayo. Imagine niyo, black and white pa yun, tita, no? Kaya maglalandian kayo sa luneta. Wala kang tutuban siguro doon, eh, no? Kasi tutuban, hirap mag-swili dyan, eh. After dyan, hold up yun, wala ka ng pera, no? Alalahanin niyo po yung bagong mag-asawa pa lang kayo. Alalahanin niyo yung pagkakataon na pinagluluto niyo yung mister niyo, na mga mister niyo sa mga reklamo, isda na naman. Na magsalita ka isda, ikaw kaya dito? Isip na may pakiramdam na isda nung prinito siya, tapos sabi mo isda na naman. Ikaw kaya iprito at sabihin isda, tako na naman. Alalahanin niyo yung pagkakataon na nagdi-date kayo, sa mga anak, yung mga oras na pinagtrabaho kayo ng papa niyo, pinaliguan kayo, or kahit yung mga oras na pinagsabihan kayo. Alam niyo mga magulang, may pagka-ing-ing din mga magulang, nung bata tayo, sabi, saan mo nilagay? Sabi ng bata, hindi ko po alam. Saan mo nilagay? Pag di mo nakita, makikita mo. Ay, o kaya, di ba, yung mga nanay o tatay, pag umuwi tayo, naalala ko, nung umuwi ako ng madaling araw, nung barkada ko si Paolo, by influenzo kasi ito si Paolo, yung barkada ko. Pag umuwi ako ng madaling araw, sabi nanay ko, saan ka galing? Siyempre, di ako makasagot, dahil guilty ako. Sumagot ka, sagot siya lang po. Sumasagot ka pa, ha? Ano ba talaga? Yung mga oras na nakakatawa, yung mga oras na nakita niyo yung pinaramdam ng tatay niyo yung pagmamahal, don't forget that. And when you start not to forget, that's a time your dad will always remain alive. And thank God, salamat sa Diyos, tayo mga tao may kakayahan tayo magmahal. And I think that what keeps us alive, that we have that possibility to love. Yung mga aso, iba yung pagmamahal yan sa amo. Hindi kagaya ng pagmamahal ng tao sa kanyang kapwa-tao. Kaya habang binabasbasan natin si Papa Boy, huwag yung kalilimutan na mas makapangyarihan ang pag-ibig kaysa sa kamatayan. Iparamdam niyo sa kanya sa huling pagkakataon na, Papa Boy, namamaalam kami sa iyong katawang lupa, but this is not really totally goodbye. But see you later. Time will come, we'll be together. Kanya-kanya lang po ng panahon yan. Hindi natin alam. Naingat kayo sa pag-uwi. Malay nyo. Hindi, malay nyo, makauwi kayo ng buhay. Diba? Si Paulo takot na takot mamatay. No? Marami kang kasalanan. Mag-kumpisal ka sa akin mamaya. Na ma-text ko sa iba. Ha? Kasalanan mo. Huwag niyo pong kalimutan niya. Mas makapangyarihan ng pag-ibig kaysa kamatayan. Yung lola ko, nung namatay lola ko, hiningiti ko lang pero masakit sa akin. Kasi sa lola ko nang galing yung pananampalataya ko sa Panginoon. Kaya nga nakita ko itong bilog, sabi ko para rin palang ganyan kasi binigay ni Bayani Fernando nung dumating siya. Sabi ko, araw ba ng kalayaan? No? Kasi parang naglagay siya ng reto sa, parang naglagay ng wreath sa ni Dr. Jose Rizal. Pero ako, sabi ko sa sarili ko lang, I'll make that decision to remain in my heart always the love for my God. Because that's the only way for me to keep her alive in my heart. Yun ang una. Ikalawa, habang tumitingin po tayo sa ataol at sa namatay, dahil nyo pinapaalalahanan kayo, darating yung panahon, ikaw naman ang titignan dyan. And we pray and hope na sana pag tinignan tayo ng mga tao dyan, they could speak well of us. Tandaan nyo, dalawa lang muna pupunta sa burol. Dalawang barangay. Yung unang barangay, malayo pa rin, narinig mo, ay, namatay! Napakabait pa naman! Yung unang barangay. Ikalawang barangay, ito yung mga tao, may dalang kutsilyo, lagari, baril. Siguro din lang kung patay ka na. Patay na may walang iyang yan.
Kasi hindi ka nakagawa ng mabuti sa kanila. Kaya nga sa pamilya ni Papa Boy, kung gusto niyo makita kung ano nangyari sa buhay niya, tingnan niyo yung mga tao na rin. Nagpapasalamat sa mga pagkakataon na iparamdam niya yung pagmamahal. At ang paalala sa atin, dahil hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos, dapat kung kaya mong gawin, gawin mo. Kung kaya mo nang ibigay yung pagpapatawad sa iba, ibigay mo na. Minsan may nagtanong sa akin, ba't ba tayo papatawad? To forgive is to forget. Ay, hindi yung totoo yun. Real forgiveness is not to forgive, is to forget. Kasi kung sinabi mo to forgive, forget. Pagkat, ninakawan mo ako kunyari. Sabi ko, kalimutan mo na yun. Hindi para sinabi ko, bukas nakawan mo ako ulit. No. To forgive is to move on. Ba't ka magpapatawad? Kasi gusto mong pakawalan ng sarili mo sa dusang ibibigay sa'yo ng galit. Naranasan nyo na yung magalit sa iba? Yung pag nagkikikir kayo, nakikita nyo, halos maghiwalay ang kaluluwa mo. Na parang nagsasara yung butas ng puwet mo sa galit na hindi ka na makahinga. Sinong buwisit? Ikaw. Yung kalaban mo, nakangiti pa sa'yo. Sinong lugi? Ikaw. Pag may kaaway ka masasalubong, sinong lumilit ang mundo? Ikaw. Umiiwas ka bigla. Akit ka pa sa third floor, maiwasan mo na yung lintik. You forgive because you want to move on. You forgive also because you believe na magbabago yung tao. Kung kaya mo na ipagpatawad, pagpatawarin mo na. Kung kaya mo magmahal ngayon, huwag mo nang ipagpabukas. Kaya nga tama yung kanta natin sa simbahan. Sabi ng kanta, minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito. Kaya't ano man ang mabuti, maaring gawin ko ngayon. O anumang kabutihan ang maari kong ipadama, idulot ninyong magawa ko ngayon ang mga bagay na ito. Naway, wag ko itong ipagpaliban o ipagwalang bahala, sapagkat di na ko muling daraan sa ganitong mga landas. Isang beses ka lang dadaan sa buhay. Kaya ako yung tipong tao masayahin ako. I always see what's beautiful in my world. Because at early age of grade 3, I have come to believe in one thing. Life is a matter of choice. Kung piliin mo makita ang maganda sa buhay, makikita mo kahit sa gitna ng kapangitan. Pag pinili mo maging masaya, you will be happy. Kahit na miserable ang pamilya mo, kahit na nanggaling ka sa pangit na pamilya, you will be happy. It's a matter of choice. Now, the Lord is asking us to make a good choice. As we say goodbye and as we bid farewell to our dear brother Boy, we ask the Lord that He may grant us the grace to remember that love is powerful and to remember that life is short. So if I can do what I need to do, I will do it with joy and with love. Alam niyo, pagka ganun, hindi ka matatakot na. Hindi ka matatakot kahit sa kamatayan. Bakit? Sapagkat ang kamatayan ay naging isang magandang inspirasyon para mabuhay. So, stand. Ang ating pong itutugon